panibagong araw, panibagong food and good vibes! And today mga ka-tipsy, magluluto ulit tayo. Nababasa ko sa comment section, maraming nakakami sa pagluluto natin. Kahit ako, namimiss ko na rin magluto. Pero today magluluto tayo ng simple lang pero masarap na may konting twist. Okay? Na pork nilagang udon. Sa ating mga Pilipino, pag nagluluto tayo ng pork nilaga, usually yung carbs natin na partner dyan is kanin. Pero for this episode, sa dish natin today, ang ipapartner natin dyan is udon. May konting twist lang sa usual na nilagang ginagawa natin. Kaya-kaya nitong gawin, simpleng-simple lang, kaya huwag na natin patagalin to. Let's go! Ito yung meat natin mga ka-tipsy. Gagamit tayo dyan ng laman ng baboy. So, pork loin itong binili ko para mabilis din palambutin. Tapos, meron din tayo ditong pork hock. Ayan, bumili na ako ng 3 praso. Ayan, kasi kami lang naman yung kakain. Ito yung ipapang toppings natin mamaya dyan, instead na pork belly. Kasi syempre yung medyo may buto-buto, yan yung medyo masarap. Tapos, hindi lang dyan mga tips, bumili din ako ng buto-buto ng baboy dito. Ayan, para talagang masarap yung sabaw natin. Pagdating kasi sa sabaw, syempre, lagi mong lalagyan ng buto-buto yan para mas ma-enhance yung lasa. Dahil nandun sa buto, yung linamnam ng karne. So, papakulo natin ito mga ka-tipsy ng mga 2 hanggang 3 oras. Depende na lang kung gaano ka bata o katanda itong baboy natin. Pero parang medyo bata-bata pa naman ito nabili natin. Siguro mga 2 oras is enough. Ayan, lagyan na natin yan dito sa tubig na naka-ready na. So yung tubig, depende na lang sa kung gaano karami yung karne na gagamitin nyo mga ka-tipsy. Pero medyo damihan natin syempre. Kasi ang pork nilaga, ang nagpapasarap talaga dyan is yung sabaw. Dahil medyo maliit yung pot natin, nilipat ko dito sa kabilang pot yung laman at yung pork hock. Ayan, para hindi umapaw. Tapos dito naman sa kabila, hiniwalay natin yung buto-buto. So sabay natin papakuluan yan ng 2 hanggang 3 oras. Papakuluan natin na matagal mga ka-tipsy para malambot na malambot yung laman. At saka alam mo yung katas ng buto, yung nagiging creamy yung sabaw, kailangan mapalabas natin yon. Dahil sa mga soup type, sa mga ramen type na pagkain, nasa sabaw talaga yung nagdadala niya. Kung sa mga fried na pagkain, sa mga prito, sa mga lechon, it's all about the sauce. Sa mga ganitong type na dish na masabaw, sa mga ramen, sa mga mami, sa mga pares, it's all about the sabaw. At habang pinapakuluan natin yan, prepare natin yung ibang ricado. Simple lang naman ricado ng pork nilaga mga ka-tipsy. Gagamitan natin yun ng sibuyas. Masyadong malaki to, so hatiin lang natin yan sa gitna. Ayan. Tapos, slice lang natin. Slice lang natin kasi papanglasa lang naman natin to sa sabaw. Sunod natin yung bawang. Isang buong bawang lang lalagay natin sa ganun kadaming meat. Lalagyan din natin yun ng patatas. Binalatan ko ng mga tipsy, tapos hiwain lang natin yun sa 4. Ayan, yung ganito kalalaking patatas. Tapos lagyan lang natin yan dito sa bowl na may tubig para hindi siya umitim habang nagpapalambot tayo. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, kahit later nyo na lang balatan nyo pag ilalagay nyo na. Next naman natin yung gulay. Gagamit tayo ng bok choy mga ka-tipsy. Pero syempre sa atin sa Pilipinas, usually nalagyan natin dyan pechay o repolyo. Pero syempre dahil ramen style nga itong gagawin natin, bok choy ang ilalagay natin. Ayan, ganun lang. Tatanggalin lang natin yung base niya. Ayan, tapos ito mamaya ibabray natin. Then, lalagyan din natin yan ng green onion. So, ihiwa tayo dyan para sa toppings, tsaka para sa sabaw. So, yung ilalagay natin sa sabaw, kahit medyo malalaking hiwa, okay lang. Ayan, tanggalin natin itong base, yung dulo. Ayan, tapos, konting linis. Tapos, hiwain lang natin ng medyo mahaba na pa-slice. Ayan, pa-slant. Ayan. Ayan, ihalo natin sa sabaw yun mamaya. Tapos, itong iba, hihiwain natin na maliliit kasi ito yung pang toppings natin. Ay mga tips, hinihiwa na natin yung mga ibang ricado. Tapos ito naman mga pinapakuluan nating sabaw. Ayan. Siyempre, mga 1 oras pa lang yung nakakalipas. So meron pa tayong mga 1 to 2 hours sa pagpapakulo. Habang nagpapakulo tayo, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat mga ka-tipsy na nanonood pa rin hanggang ngayon kahit minsan na tayo makapag-upload. Hindi ko kayo maisa-isa pero lahat ng comments yung nababasa ko mga ka-tipsy. Maraming salamat sa inyo. Habang naghihintay tayo, meron ako mga gustong i-shoutout. Teka lang dito sa cellphone ko. Shoutout kay Kuya George Galus. Lagi doon siyang nanonood, yung asawa ni Ate Jeanette kasama ko sa isa kong work. Shoutout kaya, maraming salamat. Sabi natin Jeanette, ay ka doon nanonood. Thank you so much. Kuya George Galus!
Shoutout din kay Ma'am Odette at saka kay Sir JP. Mag-asawa sila. Si Ma'am Odette, nurse yan sa hospital na tinatrabahuan ko. Ayan ma'am, salamat ha. Kay Sir JP, salamat sir. Lagi ka doon nanonood. Maraming pong salamat sa suporta. Shoutout din kay Wayne at Wade. Ayan, magkapatid sila. Nakita ko sila sa Seafood City. Thank you sir sa panonood. Pati kay Louie, na asawa ni Ma'am Christina. Shoutout sir. Tapos kanina habang bumibili ako ng mga regalo natin dyan sa Seafood City, sa Filipino store sa May Chula Vista, na-meet ko naman si Ma! Ang ingay ni Mama, kumakanta sa CR naliligo. Nagsha-shoutout ako! And then, continue natin. Mga katipsi, kanina, habang bumibili ako ng mga regalo natin, na-meet ko rin si Sir Ulysses. Sabi niya, Bong. Sabi niya, tawagin mo na lang akong Bong. At saka si Sir Carwin. Ayan, Sir Ulysses, Sir Bong, Sir Carwin, shoutout sa inyo. Maraming salamat mga katipsi. Lahat na nasa comment section, hindi ko kayo maisa-isa, hindi ko kayo ma-shoutout lahat, pero maraming salamat. Hanggang ngayon nanonood pa rin kayo. Kaya medyo ginaganahan na uli ako mag-vlog dahil sa mga comments nyo. Kahit busy sa work, magluluto pa rin tayo from time to time. Salud sa inyong lahat mga katipsi. So habang pinapalambot natin tong meat, yung buto-buto at yung laman, inaalagaan natin yan sa pagtanggal ng mga impurities. Siyempre para malinis yung sabaw natin. Tapos inaalagaan din natin ang paglagay ng tubig from time to time para hindi siya, siyempre mag-dry, di ba? Para hindi maubos yung sabaw. Ay mga katipsi, after 2 hours kung mapapansin nyo, yung sabaw natin is creamy, yung kulay niya, no? Puti. Dahil yan sa mga buto-buto na nilagay natin. Yan ang masarap sa sabaw. Ayan, after 2 hours na pagpapakulo mga katipsi, malambot na itong pork natin, no? Malambot na yung mga laman at nakapag-create na tayo ng masarap na sabaw mula dun sa pork buto-buto. Ayan, ngayon next step natin, mag-flavor na tayo, maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Aalisin lang natin tong mga buto-buto dito sa sabaw natin. Kasi yung sabaw lang naman kailangan natin dito. So, ahunin ko lang to. Tapos, itong meat natin, dito sa kabila, pati ang sabaw na yan, ililipat na rin natin dito. Paghahaluin na natin sila. Isalin natin itong sabaw. Ayan, nilagay ko na ulit sa medium heat yung kalan natin, yung apoy. Tapos, lalagyan na natin yung mga pampalasa. Okay, nalagay tayo ng sibuyas dyan. Damihan na natin para masarap. Yan, sunod na rin natin dyan yung bawang. At itong green onions, siyempre lagyan na rin natin dyan. At ang pampalasa sa ating nilaga is simpleng-simple lang naman yan. Okay, konting salt. Okay, konti lang kasi lalagyan natin yan ng patis. Patis talagang masarap sa pork nilaga. Pepper, siyempre. Depende sa anghang na gusto nyo. Tamtaman lang para hindi naman masyado maanghang. At ang paboritong sauce nating mga Pinoy, patis. Konti lang muna, tansyahin lang natin kasi baka umalat naman masyado. Kasi pwede naman natin dagdagan yan mamaya habang kinakain. Then, lagay na rin natin tong mga patatas. Kasi papalambutin natin yan. Pero patatas, medyo matagal din yan lumambot. Yan. Tapos haluin lang natin para medyo mag-mekos-mekos na dyan yung mga rekado natin. Habang pinapakuluan pa natin itong ating pork at sabaw, dito sa kabila mga katipsi, yan, nagpapainit na ako ng tubig dahil dyan natin papakuluan itong ating udon. Yan, ito yung nabili nating udon noodles. Meron yan sa Seafood City. Yan, luto na yan, kaya papakuluan na lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes. At ayan mga katipsi, okay na itong pork natin. Pork nilaga natin, ayan no. Lambot na mga katipsi. Tignan nyo naman yung sabaw natin, no. Creamy. Nilasahan ko na ito mga katipsi. Inadjust ko na yung alat. At nakuha ko na yung gusto kong flavor sa pork nilaga. Kaya okay na itong pork natin at sabaw. Ngayon magpi-plating na tayo. Kaya ihiwalay ko na itong mga meat natin. Okay, so itong dahan-dahanin lang natin para hindi masira, para maganda yung plating natin. So itong pork hack, ihiwalay ko yan. Lagay natin dito sa lalagyan. Ihiwalay natin sila sa sabaw mga katipsi para maganda yung plating natin. Yan. Tapos itong mga laman natin ng baboy mga katipsi, ihiwalay din natin to. Yung ating pork loin. Tapos lagay lang natin dito sa isang lalagyan. Ihiwalay natin sila sa sabaw para madali nating ma-plating later. Pero kung ayaw nyo nang ihiwalay mga katipsi yung laman kasi maliliit naman yung cuts it's up to you na lang no. Nasa sa inyo na yon. Sa mga restaurant mga katipsi, pag gumagawa sila ng mga ramen, ng mga noodles, sinasala nila yan. No? May pansala sila para madaling ihiwalay yung sabaw sa mga laman, sa mga meat. Ayan, pag pinakuluan nila. Kaya tayo, syempre, homemade, manual, isa-isa, kaya medyo tagal. Ayan, pero nahiwalay na natin yung pork hack at saka itong loin part ng ating mga pork. Ngayon, pakuluan naman natin yung udon noodles dito sa ating hot water. Ayan, so pag kumulo na yung tubig, ayan, lagay lang natin itong mga udon noodles.
Tapos, orasan lang natin yan na 2 to 3 minutes. Eh, siyempre madami to. Nilagay natin. So, mga 3 to 4 minutes natin yan. At ito, optional lang mga katipsi ha. Siyempre, para medyo mas malasa, lalagyan ko yan ng konting soy milk. Pero ito, kahit hindi nyo na ito gawin, okay lang. Kahit tubig lang, okay lang yon. Pero syempre, dahil available naman itong soy milk natin, lalagyan natin ng konti. Takpan lang natin sandali. Habang hinihintay natin yung udon noodles mga katipsi, dito sa ating laman, dito sa pork loin na hiniwalay natin, dudurugin natin yan. Para papalagyan natin sa toppings, di ba? Dudurugin lang natin yan na maliliit. Yan! Nadurog na natin mga katipsi. Okay, balikan na natin yung ating udon noodles. Huhunin na natin to. Huwag nating ibabad sa pinakuluan nating tubig para hindi magsagi. Sa restaurant nga mga katipsi, dinidiretso na nila yan sa cold water para hindi lumata o maging sagi. Para pag sinerve nila, al dente pa o yung firm. Tapos dito sa pinagpakuluan natin ng udon, dito ko na din iba-brine itong bok choy natin. Para hindi na tayo gumawa ng another water pa. Okay, saglit lang naman yan brine lang. Ibig sabihin, ilulubog lang natin. Kasi masarap sa gulay, crunchy. After mga 20 seconds, ahunin na natin yan. Ay mga tipsi, luto na tong pork nilagang udon noodles natin. Ipi-plating na natin. Tapos tara, kain tayo. Boom! Ayan mga katipsi, luto na tong pork nilagang udon noodles natin. Ayan, so parang fusion siya, okay, ng Pinoy dish natin na pork nilaga sa Japanese udon noodles. Mabango? Tinikman ko kanina yung sabaw. Masarap kasi, tama-tama yung timpla natin. Usually kasi siyempre ang pinapartner natin sa pork nilaga is kanin, yun yung carbohydrates natin. This time, udon yung pinartner natin. Yung udon gawa yata siya sa wheat flour. Tikman na natin agad. Let's go! Magsa-chopstick sana ako mga katipsi. Kaya lang yung chopstick madulas eh. Hindi mo ako expert mag-chopstick. Kaya magkukutsara tinito tayo. Tikman ko muna yung sabaw ulit. Yung unang higop natin. Nilagang nilaga. Siyempre, pork nilaga yan. Tapos may patis tayo dito mga katipsi. Siyempre, pork nilaga masarap dyan. May konting patis. Lagyan natin itong meat. Yan. Tapos, sama natin dyan sa udon. Iikot ko na itong tinidor ko sa kanan. Champion! Hop! Hop! Kasama pa rin yung pork nilaga, siyempre. Yun yung Ricardo natin eh. Pero parang, alam mo yung na-enhance na pork nilaga. Bagay, pork nilaga sa udon mga katipsi. Masarap tong udon na nabili natin ha. Feeling ko galing Japan to eh, kasi Japanese yung nakasulat eh. Masarap. Nalagay natin lahat. Yung meat. Yan, yung gulay. Halo-halo natin yan lahat. Tapos, itong pork hock. Alam mo yung pata ng baboy? Yan, ito yung pinartner natin dyan. Kaya malasa yan. Pag sa mga sabaw kasi mga katipsi, magluluto kayo ng mga sabaw. Ito masarap din yung may mga buto-buto. Yan, yung lambot oh. Yan, sobrang lambot. Dali na lang natin hiwain oh. Pork, udon. Sarap! Halo to. Tapos halo-halo natin dyan. Dinurog natin yung laman mga katipsi kasi ganyan sa mga noodle house, di ba? Mga ramen house. Dinudurog nila yung meat para mahalo dun sa sabaw. Patis, lagyan natin ng patis yan, siyempre. Para mas masarap yung lasa. Pero mga tips eh, may patatas tayo yan. Siyempre, ang nilaga may patatas eh. Kaya hinaluan natin yan. Na-plating na natin, pwede na natin i-mix. Mekos yan. Dapat ng mga tips eh, meron pang itlog na maalat sa ibabaw. Andun oh, prepare ko doon. Sa kakamadali ko dahil gutom na rin ako. Hindi ko na nalagay sa toppings. Pero, yung pampaalat nyo, aside from the patis, lagyan nyo ng itlog na maalat sa ibabaw. Masarap din yun. Usually kasi nilalagay sa udon noodles is yung boiled egg. Siyempre para may twist tayo, ilalagay ko sana is itlog na maalat. Hindi ko nalagay dahil madali. Nung oras na eh. Ito niluto natin today mga katipsi is hindi lang to para yung dish sa bahay. No?
Kaya natin ginawa to kasi yung mga gusto magnegosyo, di ba? Gusto niyo magnegosyo ng maiba naman, pwede niyo gawin to. Madali lang naman gawin, may mabibili naman kayo ready-made na eh. Gawa na yung udon noodle. So pwede nyo gawin to. Kasi karamihan sa mga business natin na nakikita ko sa Pilipinas is mostly mga pares eh. Halos karamihan na nakikita kong post, mga pares, puro ganun yung negosyo. Siyempre para medyo maiba naman kayo sa competition, para may ibang flavor naman yung mga bumibili, try nyo to mga katipsi. Pork nilagang udon. Palagay ko masarap din to sa, alam mo yung bulalo. Yun, bulalong udon. So para hindi na kayo para may alternative, para hindi na kayo mag-rice kasi mahal na rin ang bigas sa Pinas. Try nyo naman tong udon. Ang binili natin yung jumbo. Ano, kaya matataba yung noodles niyan. First time ko ito ginawa, no? First time ko itong niluto. Tinanay ko lang kasi nung nakaraan kumain kami ni mama ng birthday ni mama. Belated happy birthday nga pala sa aking ina. Kumain kami sa isang Japanese restaurant. Ang in-order ko yung udon noodles nila, yung deluxe udon noodles. So may beef, may shrimp tempura, ang sarap. Sabi ko sarap nito ah. Try ko nga sa pork nilaga. Para may fusion tayo, di ba? Ayan. Sarap mga tips eh. Halo. Pwede nyo subukan sa mga handaan to mga tips eh. Mga gawin nyo lang dyan, parang mami, di ba? Ihiwalay nyo na yung meat, yung gulay, tapos sila na yung kukuha. Ayan. Tapos yung sabaw lang naman na kailangan continuous na mainit eh. Kaya kanina nakalow lang yung sabaw natin bago ko sinalin dito. Siyempre, ang masarap sa soup na dish is mainit pag sinerve. Ano, yung dinurog nating meat, yung dinurog nating laman ng baboy, ano, mahalo na siya, nakahalo na siya dyan sa sabaw, nakahalo na siya dyan sa udon noodles natin. Para may iba naman, no? Hindi puro rice yung pinapartner natin sa ulam natin. Medyo i-twist natin ng konti. Noodles naman, di ba? Pork nilaga na may udon noodles. Champion, palalong-palalo. Nakakatipsig? Na-miss nyo ba ang cooking show natin? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng pagluluto. Although yung last upload natin, napagluto naman si Madir. Marami kasi kami nababasa sa comment section na, uy, kailan ka uli magluluto, katipsi. Na-miss namin yung pagluluto mo. Kaya sabi ko, today off ko nga magluluto ako. Wala akong maisip lutuin kasi mga tipsy halos lahat yata, naluto na natin, di ba? At sabi ko, ano kaya? Maganda yung may fusion naman natin. Fusion naman yung dish. Sabi ko, para mabilis lang, para simple lang. Ito udon, naisip ko kasi nga yung kinainan namin nung nakaraan. Nung Saturday. Nung Sunday, nung Saturday, nung birthday ni Madir. Sabi ko, tingnan natin kung okay yung kakalabasan. Sa masabaw na pagkain naman kasi mga katipsi, bihira ka magkakamali dyan eh. Kasi ang technique lang talaga dyan, pag magluluto kayo ng mga masabaw, ang papasarapin mo talaga dyan, yung sabaw. At ang nagpapasarap sa sabaw, syempre, yung buto ng meat, yung buto-buto. Kaya ang diskarte dyan, tuwing magpapakulo kayo, tuwing magluluto kayo, kung may time naman kayo at may bibila naman kayong buto-buto, samahan nyo ng konting buto-buto. Ayan, para ma-enhance yung lasa. Kaya tinan nyo yung sabaw natin, no? Creamy, di ba yung kulay? Yun yung white na lumabas. Ewan ko nung tawag doon, yung lumabas sa buto. Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Feeling ko pati yung bone marrow, di ba? Nag-dim na yung camera natin kasi namatay na yung ring light ko doon eh. Hindi ko pa na-charge eh. Ayun, yun yung nagpapasarap ng ating sa sabaw eh, yung nasa buto. Palagi ko yung bone marrow, syempre humahalo na rin doon. Ayun, sarap. Kung hindi kayo kumakain ng pata, eh halo nyo yung pork belly. Okay din yun. Yung loin, kahit ano part ng, wag lang mukha siguro. Wag lang sa may ulong part. Kahit ano namang part ng baboy, masarap sa nilaga. Pork belly, masarap din yun. Pero yun yung sinasabi ko, lagyan nyo ng konting buto para masarap yung sabaw. Hindi ko na masyadong nilalagay ng patis kasi malasa na to eh. Kasi pag nagluluto ako mga katipsi, bago ko inaahon yan. Napansin nyo, di ba, unti lang nilalagay ko pampaalat, mga pampalasa. Kasi bago ko iahon yan, doon ko na tinitimplahan, nilalagay ng salt, nilalagay ng patis, gano'n. Bago iahon. Para tansyadong mo talaga. Ay mga tipsy, gusto nga pala magpasalamat ulit sa inyo. Yung mga hanggang ngayon ay nanonood pa rin sa channel natin. Kahit matagal tayo hindi nakapag-upload, thank you so much mga katipsy. Yan nyo. Tuwing may day off ako, magluluto tayo ng mga masasarap na dish. Ayan, may mga konting twist, may mga konting fusion, at para lagi tayo para may napapanood kayo. Ayan, nababasa ko, na-overwhelm ako sa mga comment section. Sabi, oy, tipitata. Kahit yung mga nakikita ko dito, mga Pinoy, lalo dyan sa Seafood City, sa mga Filipino store, sa mga Filipino area. Ang sabi nila, uy, katipsi ka lang magluto, ba't di ka na nagluto? Busy na kasi tayo sa work mga katipsi. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Alam ko naman naiintindihan nyo. Ngayon, medyo magkakaroon na tayo ng medyo enough na day off. Kaya makakapag-vlog na ulit tayo dahil namimiss ko na rin talaga mag-vlog. Yung vlogging kasi para sa akin talaga mga katipsi, hindi naman to trabaho para sa akin eh. Ano ko lang to eh. Parang kahit na nagsimula pa ako noon, ang vlog talaga sa akin is just stress reliever ko lang talaga. Kasi noon kahit hindi pa uso yung YouTube, nagbablog na talaga ako. Parang masaya lang ako, gano'n na nagbablog na may memories ako na upload online. Naisip lang namin tong cooking show is nung nag-pandemic kasi di ba nauso yung mga cooking show. At saka mas interested yung mga tao tulad nyo na nanonood kapag mayroong pagkain. Kasi siyempre di ba masarap na
na talaga kumain. Hindi man tayo makapag-upload palagi na tulad dati na 2 times a week, diba? Siguro kahit mga 1 per week, ganyan, or 1 every 2 weeks. Basta, papanatilihin natin, sisikapin ko na makapag-upload palagi at mahainan kayo ng masasarap na pagkain. At sila mama, yung mga kapatid ko, yung pamilya ko kapag may time sila, makikita nyo rin sila dito sa channel natin. Ayan. Pero para maiba-iba ng konti, di ba? Para hindi pare-parehas. Para hindi mo kayo magsawa. Kasi baka mautala kayo sa pagmumukha ko. Ayan, gusto ko rin i-shoutout yung mga kasama ko sa trabaho sa hospital. Ayun. At alam niyo na kung sino kayo. Shoutout sa inyo lahat. At mababait lahat kasi yan. Yung mga nakakasama ko, nakakasalamuha ko dyan sa tinatrabaho ko sa UCSD. Yung mga nurses dyan, mababait. Ayan. And shoutout sa inyong lahat. Hayaan nyo kapag may time ako magluluto ako tapos magdadala ako lagi ko sa break room natin. Teka, subo lang ako mga katipsi at puro na tayo kwentuhan. Pagpanulak natin syempre. Salut mga katipsi. Sarap mga katipsi, pork nilagang udon noodles. Try nyo, napakagandang fusion, napakagandang twist. Maraming salamat ulit mga katipsi, pero hanggang dito na lang muna itong video natin. Sana nagustuhan nyo ang inihain kong putahe today. Hanggang susunod mga katipsi, always remember stay tipsy lang. Salud!